Magandang araw sa inyo mga friends. Ako pong muli si Kuya Germs ay magbabahagi sa inyo ng aking naging experience ng aking first time na pagbibisikleta mula Calamba papuntang Lipa, Batangas. Ang dahilan po ng pagpunta ko sa Lipa, Batangas ay para bumili ng labaha. Pero habang ini-edit ko po ang video na ito ay napansin ko po na mas maganda palang i-share kung ano-ano ang aking mga naging karanasan habang binabaybay ko po ang kalsada papunta po sa Lipa, Batangas at pati na rin po yung pabalik dito sa Calamba. Pero bago pa po ako makalayo, ay hindi ko malaman kung bakit, kung paano nangyari na 2 beses akong bumalik sa bahay dahil sa nalimutan ko po yung aking bonnet at saka yung aking lipad. Biro mo 2 beses? Ano kaya yun? Excited? O baka naman talaga pong matanda na. Kaya malilimutan na. Ha ha ha. Sabi na nga ba lagi na lang ako nilalampasan ng mga road bike na ito. Samantalang parehas lang naman kaming kalsada na dinadaanan, paahon. Papalitan ko na talaga to ng road bike. Gusto ko talaga ng road bike! Mga friends, ito pong simula sa barangay nito, Barangay Real, then sumunod po yung Turbina, then Makiling, katapos ano na Batangas na yung Santo Tomas, ano ba sumunod dyan? Malbar, Darasa, no? Hanggang yan po ay sa Lipa. Ang kalsada po yan talaga, paahon. Hindi lang siya masyadong mataas. Actually, ang pagdating po ng Lipa, nung makita ko po yung sa bike computer, ang total elevation, nasa 550 plus meters, yung altitude. Hindi pala elevation, yung altitude po. So, hindi mo mararamdaman na ganun siya kataas dahil dahan-dahan lang naman po ang taas ang elevation po nito. Pero ang ibig ko sabihin yung buong stretch po na yon mula Calamba hanggang sa Lipa paahon po siya. Pataas po siya. So kaunti lang po ang mga pababa. Ako po ay natatawa sa aking sarili dahil sa mga batang ito mamaya po abangan natin ang pagsulpot sa eksena ng mga batang yan. Ayun na yung mga bata, oh. Biro mo, nilampasan pa ako ng mga batang yun. Anyway, palagay ko, nag-umpisa lang sila doon nakita ko kanina So, nilampasan pa nila ako din, sa parehong kalsada. So, Kuya Germs, anong sinasabi mo na dahil road bike, kaya nilalampasan ka sa parehong kalsada? Road bike ba yun? Bisikletang pambata yun Talaga, wala yan sa bisikleta, Kuya Germs. Nasa gumagamit yan Akala ko maabutan ko na yung mga bata Naiwanan na naman ako. Ayan mga friends, dito sa lugar na to, sa Turbina, itong pagkalampas ng mga bus station dito sa kanan, pag-uumpisa yan dyan, pagkalampas niyan, paakyat na yan. Ang haba ng stretch na yan hanggang doon sa traffic light ng Ayala Greenfield. So medyo challenging to. Hindi naman siya masyadong mataas ang elevation.
pero mahaba. No? Siguro dire-diretso yung akyat na yan. Sabihin natin almost 1 kilometer. Hanggang dun yan sa sa may traffic light ng Ayala Greenfield. Ha ha ha. Ito yung mga bata na abutan ko din, oh. Natutuwa talaga ako sa batang maliit na to, eh. Kita nyo, mga friends, ang liit-liit ng bisikleta, nakikipagdikdikan talaga, eh, oh. Yang hiya naman ako sa aking sarili. Kaya ang aking ginawa ay nakipagkarera muna ako sa mga batang arit. Aking ino-overtikan. Oh, di ba? Oh, ang bilis ng lolo mo. Yun nga lang. Di nakuha mo. Hinapo ka naman. Ayun, no? Andun nila yung mga bata. Akala ko iniwanan ko na sila dun sa likod ko. No, akala ko nakalayo na ako. Yung pala nasa likod ko lang. Overtikan ulit ako. Breakfast lang muna mga friends. Para naman magkalaman muna ang tiyan. Nay, hindi ko pa pala natatanggal ang aking bonnet. Para tuloy akong hold-upper na hindi maintindihan.
Okay, kung kukumustahin natin yung biyahe ko, bisikleta, kasama itong aking si EJ, mula Calamba hanggang Tanawan Bayan, Palengke ito, okay lang naman siya kahit na paahon ng hindi masyadong mataas, pero tuloy-tuloy pa rin ang ahon. Okay lang. Lalo pat maaga, hindi pa masyadong sumisikat ang araw. By this time kasi parang lang to wala pang alas 7 na nandito ako. So okay lang naman siya as long as hindi pa sikat ang araw. Yun lang. So, hindi ko agad maiwan sa parking ng mga bisikleta itong aking si EJ kasi nakakalimutan ko yung aking padlock. So, lesson number 1. Huwag kalimutan ng padlock kung ang plano sa biyahe ay iiwan ng bisikleta sa mga parkingan para merong peace of mind. So, ano na lang ang ginawa ko? Ayun, thank you kay ate na nagtitinda doon sa pwesto na yon kasi pinagbigyan niya ako na tingnan niya muna yung aking bisikleta habang ako'y wala. Thank you ate, shout out sa'yo.
bigo si Kuya Germs. Walang nakuha nabiling labaha sa palengke ng Tanawan. Kaya hanap din sa susunod na palengke. Ayun, negative ulit sa palengke ng Malbar, Batangas ay wala din. Hindi na ako nagsaksayang umikot pa sa loob ng palengke dahil siniguro naman ng mga nakausap ko po na tindera na wala namang labaha dun sa loob ng palengke. So, proceed na po ako sa palengke ng Lipa. At pinatay ko na ho yung camera dahil hindi aabot ang aking baterya. Pero ang aking experience, kasi nung umalis ako dito sa Malbar, ay 8:30 na ng umaga. At mainit na ang sikat ng araw. So habang binabaybay ko po yung kalsada papunta ng Lipa, palengke, ay medyo malayo-layo pa rin ho pala yun. At paahon pa rin ang kalsada. Sumabay na ang init ng araw. Aba, ay hindi na kinakaya ni Kuya Germs. Hindi kaya makipagsabayan ni Kuya Germs sa mga sanay na magbisikleta o kaya yung mga bata pa na nagbibisikleta, dire-diretso bisikleta nila kahit matindi sikat ng araw. Aba, sa 49 years old at hindi naman sanay na sanay pa sa bisikleta, hindi kaya makipagsabayan ni Kuya Germs. Kaya anong discarding ginagawa po ni Kuya Germs? Kahit mainit ang araw, kada 1 kilometro, pinakamalayo na po siguro yung kulang-kulang 2 metro, basta may nakitang masisilungan na may bubong o kaya may puno na malilim, ay nagpapahinga ho tayo ng mga 10 to 15 minutes. Ayan mga friends, magandang umaga. Hindi kaya ang init. Kinailangan mo nang magpahinga din sa... Eto, merong Ayan. Meron tayong nakita nga ano ba ito? Tent o waiting shed dito sa Lipa. Nasa Lipa na tayo. Hey, dumaan pa kasi ng dumaan pa ng market ng Tanawan. Wala doon. Tapos sa Malbar, palengke, wala din. Sabi dito sigurado sa Lipa. Nakapraso na. Mamahigit 5 kilometro na, naroroon na. Kaya ang ginagawa ko ay kapag matindi ang init, kada 1 kilometro, tigil, pahinga. At baka madali sa sobrang init. Ayun lamang. Miyan ulit. A few moments later. Ay, salamat po kay Lord. Sa wakas, nakarating na rin ako sa Lipa Public Market. Actually, malawak po ang public market ng Lipa. Ito lang po yung parang bago lang po sa akin. Dahil 8 taon ho nakakalipas na ako'y nakapunta na dito sa market ng Lipa. Bago po ito may building, public market building. So, dito po ako naghanap ng aking gustong hanapin na labaha. Ayun no,
merong nagkukuha ng BP sa palengke. So, naisip ko, para makasigurado ako, magpapakuha din ako ng aking BP. Nagkataon pa naman, anong araw na yun, hindi ako uminom nung umaga ng aking maintenance. So, siguruhin ko lang, pahinga ng konti, tapos papakuha ko ng BP sa kanya. Shout out sa iyo, Jano. Maraming salamat sa iyo sa pagbebenta mo sa akin ng labaha na dinayo ko pa mula Kalamba hanggang Lipa. Sa muli nating pagkikita. Ayun, kagaya po ng nakita ko po siya kanina, yung nagbi-BP. So, pagkatapos po ng mga ilang minuto na ako'y pahinga na halos, kasi lalakad-lakad lang naman, nagpakuha na ho ako ng BP. At yun nga, as expected, medyo pagod, pero nakapahinga na ho ng konti, kaya umabot ho ng 140 yung aking BP. So, mas minabuti ko po na magpahinga na din po muna ng kahit mga isang oras bago po bumiyahe pabalik ng Kalamba. Ay, salamat kay Lord dahil kung gaano kahirap, kapagod ang pagbisikleta ng mula Kalamba papuntang Lipa, gano'n naman pong kasarap ang pag-uwi dahil lahat halos ng dadaanan po natin ay palusong. Pababa naman, kung nung una paakyat, ito naman po palusong. Kaya kahit na gaano po kainit, kasi mga bandang 1:30, umalis na po ako ng Lipa, kahit po mainit, well, sinisingit-singitan ko pa rin ho ng pahinga, pero hindi ho kagaya nung doble ang pagod or even triple, kasi ito ho palusong na, wala nang masyadong hirap sa pagpedal, kaya masarap hong bumiyahe mula yung pauwi, mula Lipa hanggang Kalamba. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, sa inyong panonood. At gusto ko rin pong magpasalamat doon sa mga patuloy po na nagsasubscribe. Doon po sa iba, patuloy pa rin po kayo mag-subscribe. At patuloy po ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos po sa inyo, sa atin pong lahat. At muli po sa ating pagkikita, ay asahan niyo po ang mga susunod ko po pong vlog. Nawa po ay mag-enjoy po kayo at nawa din po ay makakuha po kayo ng ilang mga impormasyon
Lalo na po pag tungkol din sa pagbibisikleta, kagaya ko po na beginner lang, at least po ay nakakapag-exercise po tayo. Salamat po ng marami sa inyong lahat at patuloy po na pagpapalain tayo ng ating Panginoon Diyos.